Napanood mo yung mga sinabi ni Harry Roque, no? Do you find any inconsistencies or what do you make of his story about his situation in the Netherlands? Alam mo yung moment na na nagbabasa ka ng novel, tas yung sa bandang huli, nagsa-start na mag-piece together yung mga different pieces of the puzzle, tas nakikita mo na yung big picture. Papunta na tayo doon. Parang yun yung pakiramdam ko nung narinig ko yung mga interview, yung mga sabi dito sa kaliwat sa kanan, pati na rin yung kanyang mahabang live interview sa TV5, actually very revelatory kung ano yung estado ng kanyang asylum claim sa Europa. Okay, so ano yung estado ng kanyang asylum claim based on what we know, based on what he has revealed publicly? So una sa lahat, bigyan natin ng caveat to, no? Una sa lahat, yung facts kasi, unfortunately, yung true source nito, hindi natin makukuha yung kopya from the government of the Netherlands or from the European, any body in Europe. So kung ano yung sinasabi ni Attorney Roque, talagang yun lang talaga yung pwede nating i-rely on. At Sa kung ano ngayon? yung mga decision, it's for now, for sure, kasi hindi pa lumalabas yung final decision, di ba? So we take it with a grain of salt kasi alam naman natin na sometimes medyo sabi mo nga kanina sa preliminary mo, yun nga, tagapagsalita siya. So, trabaho niya dati na paikutin ng mga facts in order to pursue a particular narrative. So, hindi nakakagulat na ito ang kanyang ginagawa. So, anong alam natin? So, for now, alam natin nag-claim siya ng asylum at alam natin na nag-claim siya ng asylum sa Netherlands. So, klaro naman yun. May mga lumabas na balita, tumutunog na as early as August na na-refuse daw. Pero Yeah. di ba, maritas nga lang yun yung conclusion natin. Pero it does align with the actual timelines ng Netherlands when it comes to asylum claims for express refusals. I'm not saying that he was refused, but what we are saying is ni-refuse ng Netherlands to hear his asylum claim because under the Dublin regulations, kung sino ang nag-issue ng visa mo, dapat doon ka dumudulog at humingi ng protection at ng right to asylum. Wag na muna natin pag-usapan yung substantive aspect ng kanyang asylum, yung pagiging political refugee, yung procedure pa lang. So procedurally, and this is international law actually, nakapagtataka na doon niya i-file sa Netherlands considering na supposedly international law expert si Attorney Roque. So na-confuse siya and actually kitang-kita sa mukha niya kahapon nung ini-interview siya na yun nga, na merong a sort of admission, kung babasahin mo yung body language niya, na mali ang pag-file. Pero meron din kasing exceptions dun sa rule na yun na kung saan ka nakakuha ng visa, pwede ka mag-file sa iba at sila dapat makinig din sa iyong plea. For example, under the Dublin regulations nga, family reunification and basically best interests of the child. So halimbawa, kung meron ka ng family members, asawa, anak, or adopted son, for example, na nasa jurisdiction na halimbawa sa Netherlands nga, na pwede mong gamitin as anchor, na naka-ankla nga yung potential asylum claim sa Netherlands. So, nag-override siya ng Dublin regulations. Meron exception to under Article 17. Meron din tayong tinatawag na humanitarian clause. Under ito sa Article 17 din ng Dublin regulations, na nag-aalaw na pakinggan nga sa Netherlands ang kanyang asylum claim kung sakasakaling meron grounds. Ano bang example nito? Medical conditions. Dito tayo papasok dun sa nangyari sa kanya sa Schiphol nung isang araw, di ba? Sobrang antunog, ang daming umugong na balita na naaresto daw si Mr. Roque. Tapos sa kabilang banda naman, alam din natin na yung government of the Philippines kinancel na finally yung passport ni Mr. Roque. Pero by Mr. Roque's own admission, and it's very normal as I mentioned the last time na nag-appear din ako dito, na kapag nag-claim ka ng asylum, typically, the host state will confiscate your passport. Diba? So, alam naman natin talagang wala siyang access sa kanyang travel document. At alam din natin, nagtataka tayo, ba't nagpakita siya sa Germany? Guys, magkatabi po halos ang Netherlands tsaka ang Germany. Pwede po tayong tumawid by land, whether by train, by car, what have you. Halimbawa, may nag-drive sa kanya, dami pong mga ride-share applications sa Europe na po pwede niya pong gawin ito. At minsan nga po, merong random border checks, na merong random police stops na i-check ang inyong documents. Dito na papasok yung isang napaka-interesting point na ni-raise ni Mr. Roque kahapon. Sabi niya, sa pagkakaalam nga niya, within Schengen zone, pwede siyang gumalaw. Tapos sasabihin ko sa iyo, Christian, actually that's false. Kasi, ang asylum law
ay domestic law pa rin ito. Hindi po ito international law. As a matter of European law matter, ito po ay nakaakibat lang sa Dublin regulations. But Dublin regulations don't specifically go into the substance of the claim. Ito pong protocol na ito ay para lang po sa pag-manage ng inflow and movement ng mga asylum and refugee claims within participating countries ng Dublin regulation. Okay. So ang daming butas, ang daming lumabas pa lalong butas. Isa-isahin natin yung mga butas pa, no? Pero ang tanong ko rito, di ba sabi mo mayroong exception dun sa option kung saan pwedeng mag-apply ng asylum yung isang asylum seeker dun sa port of entry. Does Harry Roque's situation fall under any of these exceptions? Kasi ang tanong ko rito, hindi ba dapat alam niya kung saan siya dapat nag-apply? Dahil international expert siya. Well, to be clear, according to the facts at least, hindi naman niya sinabi directly, pero according from what we can glean from the facts, hindi naman siya nag-claim ng asylum sa port of entry, but rather post-entry claim po siya. Gaya nga ng sabi ko nung last time na nagpakita ako dito is, may pinanggalingan siyang ibang bansa. I think it was actually the UAE. I was like reviewing my notes about this. Kahit na yung visa niya issued ng Austria, hindi naman kailangan sa Austria siya pumasok, lalo na kung multiple entry ito at nagamit niya na before. So, maaring nag-book siya ng flight from the UAE, kasi in time na ito yung inaresto si ex-president Duterte, di ba? So, takbo siya, punta ng Netherlands. At doon na rin siya nag-file ng kanyang asylum claim. So, ang tanong dito, nag-file ba siya at the port of entry? I don't think he did. Pumunta muna siya doon, tapos after that, meron kasing mechanism that allows for that. So, doon na rin niya sinurrender ang kanyang passport, etc., etc. So, is he allowed to do that? Yun yung question mo kanina. Well, the answer is covered by the Dublin regulations nga. We go back to that. Sino yung nag-issue ng visa mo? Austria. So, dapat doon ka nag-claim. Iyan yung point ko, di ba? Nakapasok ko siya sa Netherlands, port of first entry niya, although hindi siya nag-apply right away, he spent some time there, pero nandun siya sa Netherlands at mukhang doon siya nag-apply, hindi ba? Correct. Di ba dapat alam niya, dahil eksperto nga siya, dapat doon siya nag-apply sa Austria dahil Austria yung nag-issue ng visa niya. Hindi ba ganun? Well, ideally, he would know, or if he had counsel, siguro na-counsel nga siya. Kung na-counsel man siya, mali yung counsel sa kanya. Kasi kung nakapasok nga siya ng Netherlands, so talagang intention niya talaga is to file for asylum, pwede naman siya lumipad papuntang Vienna, diba? Mura-mura ng Ryanair, for example. Kasi nakita, sa yabang mo kasi, katulad ni Harry Roque, dapat alam mo yun. Well, yun na nga yun actually. So, doon talaga ako nagpaka na una sa lahat, sinabi niya na pwede niyang gawin from the Netherlands. Pangalawa, sinabi niya na he has the right of movement. Ito pong Schengen Accord po is hindi po ito nagsasabi na isang immigration unit ang buong European Union or yung mga participating states. Ano lang po ito, visa management system lang po ito para sa mga bumapasok sa Europe. Hindi po ibig sabihin ng immigration ay in-upload into the European Union na dahil una sa lahat, hindi lahat ng Schengen states ay members of the European Union. Switzerland, for example, hindi naman yan EU, di ba? Pero kung halimbawa, yung sa Switzerland ka nga nakakuha ng Schengen visa, sa Switzerland ka mag-a-apply dapat ng inyong asylum, for example. Okay.